Sige, wala pa nang mami. Ay. Hindi ko alam. Akanin. Basta tayo yan. Guys, dito na tayo pag mabilis tayo makabalik. Ikaw na lang. Andiyan na tayo sa paparamdam si Alona. Ikaw ang ingay pa talaga. Baka magising siya. Sino magigising? Ayun o, tanong ko si Felicia. Felicia, sino yung sasabi nilang si Alona? Siya raw yung pinaniniwala ang nag-mumulto raw dito. Pero hindi naman yung totoo. Huwag kang matakot. So, totoo yun. Marami na nang sasabi nagpapakita raw sa kanila si Alona, no? At yung CR kanina, doon nga daw siya nagpakamatay, kaya nga walang nagsi-CR doon eh. Kilala mo si Alejandro, di ba? Ang kwento niya sa amin, inutusan lang daw siya ni Ginoong Javier noon para i-check kung nakasara na lahat. Kayo, may experience na rin kayo? Meron din. Magkasama kami dun sa CR. Nag-aayos dahil kakatapos lang ng practicum namin. Nang biglang may parang babaeng umiiyak. Parang umaalala. Ay, hindi ko. Papahinga mo na. May pahinga ka pala, te. Tagal niya naman mga ate. Okay ka, wala pa naman si ma'am. Siya naman ako ha. Bilisan mo tere ah. Students, may nakarating sa akin balita na nagtatakda na naman daw kayo. Ang multo ay isang katang isip nyo lamang. Hindi ito napatunayan sa kahit anong pag-aaral na totoo ito naman. Kahit sa mga pag-aaral siyensya, hindi ito tunay. Kaya ang inyong mga katang isip ay inyong itigil. Imahinasyon nyo lang ito na dudulot ng inyong pagkatakot. Ayoko na naman maririnig na tatakotan na naman kayo. Imbis na sayangin nyo ang inyong oras sa mga ganyan, ibuhos nyo na lang ang mga oras nyo sa pag-aaral. Manchika si Halia sa GC. Tagal naman ni Aliyah. Anong oras na oh? Kapag 4 na, uwi na ako ah. Tara na, guys. Wala ba si Aliyah, sis? Pero kanina nakita ko lang siya. Magpapasama nga dapat ako sa kanya sa Filipino faculty, kaso magsi-CR daw siya. Saan siya nag-CR? Anong gani Alona? Guys, mauna na lang tayo, sabi niya. Guys, di pa daw umuwi si Halia sa kanila. Ha? Saan ba siya nagpunta? Walang sinabi si tita eh. Pumpataan ko kaya muna siya. Mamaya na kaya? Magsisimula na yung klase. Babalik ako, guys. Mamaya na lang, samahan ka namin. Alam nyo, kasalanan din ng tangin ng Alona na yan eh. Manahimik ka nga. Di ba totoo naman? Lalaki mong tao, naniniwala ka sa multo. Pero may isang sama yung sinasabi niya, di ba? So na mismo nagsabi, pumasok si Rian sa lugar ni Alona. At ano, wala na siya. Pero hindi naman ibig sabihin, no? Siya talaga yung dahilan ng wala si Halia. Ayun, anong kaguluhan nito? Sila po kasi lahat sinipili sa mundo. Eh, wala namang pinalaman dito si Alona. Eh kung hindi siya, sino? Ayun na dito. Ang sinasabi ko lang, hindi na para idamay pa ang mayaman. Tigilan niyo na nga yan. Wala na nang mangyayari kung mag-aaway-aaway tayo dito. Sang-ayon ako kay Teresa. Huwag kayo magpadala sa imahinasyon nyo. Sana lang ay wala nangyaring masama kay Halia.
Tama ang inyong kaibigan. Kesa na mag-away-away kayo, ipagdasal nyo na lamang na walang nangyaring masama sa inyong kaibigan. Bahala kayo. Ako nang bahala sa kanya. Basta sumama kayo mamaya para makamustahan. Hayaan nyo na siya. Ang mga tao nagpapadala sa kanilang mga katwang isip ay ang mga taong napapahamak. Panigurado, biruin mo po, ang dahilan daw ng pagkawala ng kaibigan nila ay yung multo. Tigilan nyo na ang kwentang bagay na ito. Kesa yan ang atupagin nyo, pag-aaral ang atupagin ninyo. Kawawang mga bata. Uy, tara na ka. Nag-aalala na talaga ako kay Halia. Ako rin eh. Kaya na natin siya makita. Sabi na natin. Nasa labas, nag-iinit pa eh. Halia, ligtas ka! Ano ba? Huwag ka maingay, mamaya may makarinig. Pumasok na nga muna kayo. Kumusta ka? Ba't hindi ka pumasok? Sobrang nag-aalala kami sa'yo, Lia. Oo nga, muntik pa mag-away si Alejandro tsaka si Felicia. Paano ba naman? Nag-chat yung tita mo na nawawala ka raw. Siyempre mag-aalala kami. Eto, nakita ko to sa gamit ng tita ko. So, totoo pala talaga kaklase ng tita mo si Alona? Hindi ba si Ginong Javier ito? Oo nga, siya nga. Ngunit, kung naging estudyante niya sa Alona, ba't pilit niya tayo pinapatahimik? Kaya nga, kung alam niyang totoo si Alona at hindi pawang katang isip, bakit niya tayo pinapatigil sa pag-alam ng totoo? Siguro, ayaw niya lang tayong mapahamak. Baka matulungan niya pa tayo. Sabihin namin agad sa kanya bukas lahat ng nalalaman namin. Sige, salamat. Papasok ka na ba bukas? Susubukan ko. Basta sabihin niyo na lang agad kay Ginoo para matulungan niya tayo. Nakakaasa ka. Mag-iingat ka rito, ah. Anong inyong sadya at gusto niyo ako mautap? Ginoo, nakausap po kasi namin yung pamangkin ng dati ninyong estudyante. At napag-alaman po namin na naging guro po pala kayo ni Alona. Alam niyo naman po, di ba yung sabi-sabi tungkol sa kanya? Oo, marami akong naririnig tungkol dyan. Umaasa lang po sana kami na baka may alam kayo tungkol kay Alona na nakakatulong sa amin. Ulat na kung ano talagang dahilan ng tayong pagkakatay. Kayong mga bata kayo. Mahilig kayo mag-imasok mga problemang hindi nyo naman dapat inaalam. Alona Patricia Laharca. Yan ang kanyang buong pangalan. Tignan ninyo. Niya ang buong pangalan ng taong iniimbestigahan ninyo hindi nyo alam. Bakit siya namatay? Kinitil niya ang sarili niyang buhay lubos sa paghihirap sa pag-aaral. Matalinong bata yan. Madalas nga lumalapit sa akin yan eh. Ngunit, dahil sa iba't ibang problemang lumalapit sa kanya, hindi niya kinaya. Kung ako sa inyo, huwag niyo nagambalain pa yung mga tao na mamayapa na. At itigil niyo na din yung multo-multo na yan. Hindi totoo yan, tandaan niyo. Hindi kayang kumitil ang buhay ng multo. Uy, anong balita? Nasaan na daw si Halia at Carmelita? Yun nga wala na raw sila. Paano nangyari yun? Di ko rin alam basta bigla na nag-chat sa akin si tita. Ano ba tong pinasok natin? Bakit parang sunod-sunod na kamalasan naman to? Alam nyo, unti-unti na ako naniniwala na dahil kay Alona ito. Huwag kang magsalita ng ganyan kay Patricia. Mapaalo naman ako, Patricia. Sigurado ako na siya ang may kasalanan nito.
Hindi yan kayang gawin lang ng isang multo, Alejandro. Ano ba? Buksan nyo nga yung mga utak ninyo. Simula nung binuksan natin yung impormasyon patungkol kay Alona, dito na nagsunod-sunod ang kamalasan ng grupo natin. Kaya nga, di nyo ba nakikita? Una, si Lia, di ba wala na siya? Maswerte na sana tayo eh. Anong ginawa natin? Naghanap pa tayo ng impormasyon patungkol kay Aloha. Ano nangyari sa mga kaibigan natin ngayon? Di ba nagtandamatay sila? Kaya parang awa nyo na, itigil na natin to. Pero imposible rin kagagawan ito ng isang nawala na. Bahala na kayo dyan. Basta kami, labas na kami dyan. Tara na, Alejandro. Dalawa na lang tayo natitira. Ayoko na, natatakot na ako, Felicia. Ngayon pa ba tayo susuko, Teresa? Tayong dalawa na lang magkasama. Kakalimutan mo na lang ba lahat na nangyari kay Alona? Hindi ka ba nakukonsensya? Hindi ka ba natatakot? Iniwan na tayo ng mga kaibigan natin. Alam mo noon, natatakot din ako sa multo kagaya ninyo. Pero hindi naman tayo kayang saktan ng multo eh. Kaya bakit pa tayo natatakot? Bakit ako natatakot? Pero ikaw mismo nakasaksi kung paano tayo isa-isahin ni Alona. Alam mo, mula noon, dito na ako nag-aral sa sekundarya. At talagang marami na talagang usap-usapan tungkol kay Patricia. Pero kahit isang ebidensya, wala silang nakita. Felicia, saan ka na ba? Nung oras na kailangan ko na umuwi. Ano ginagawa mo dyan? Felicia, ano ba kailangan ko na umuwi? Tara na. Alam ko na ang dahilan bakit siya namatay. No? Sino? Siya kakausap ko siya, Teresa. Tulungan mo. Wala akong naririnig. Kumatok ka! Wala naman eh. Ipikit mo ang mga mata mo at kausapin mo siya gamit ang iyong isipan. Masyadong makulit. Tangay mo ang usan yan. Ano ginagawa ko rito? Bakit niyo ako tinali? Alam mo kung bakit? Dahil sa ingay mo. Kayong mga katulad yung mga kaibigan, dapat sa inyo pinapatahimik eh, ha? Anong kasalanan namin sa'yo? Hindi nga ba't tinutulungan mo kami alamin ang tungkol kay Patricia? Tulong? Bakit ko kayo tutulungan kung ikakapahamak ko ito, ha? Ha? Ikaw may kagagawa ng pagkamatay ni Patricia? Akong kasalanan. Maniwala ka, nagmamahalan kami. Hindi ko naman siya sadyang mabuntis siya. Papanindigan ko naman. Kaso yung putang inang babae na yun, ay paghiwalay. Walang hiya ka! Ikaw ang walang hiya. Kayo ng mga kaibigan mo na pilit pinapalik ang kwentong mahal ko. Hindi ba kayo nakakahawa? Taon-taon nyo na lang pinapalikan ng masalimuot niyang nakaraan. Dapat sa'yo, pinapatay na. Nahimik ka na. doon ang ginawa mo. Sorry, parang awa mo na, tulungan mo ako. Sige nga, paano kita tutulungan? Binuntis mo! Nagmamahalan lang naman kami. Anong masama ron? Nagmamahalan? Minahal mo yung estudyante mo. Sa tingin mo, may magagawa pa tayo doon?
Tulungan mo ako, please. Parang awa mo na. Mahal ko siya. Mahal ko si Patricia. Dapat walang makakalabas na balita sa school na ito. May magagawa tayo sa tao natin, pero sa babae mo, wala. Ako na bahala sa kanya. Anong gagawin mo? Paninindigan ko siya. Magsasama kami. Kahit ang kapalit nito ay yung matagal ko ng pinaghirapang lisensya. Hello! Bago ka lang dito, no? Oo. Anong pangalan mo? Ako nga pala si Rinero. Ako naman si Felicia Javier Flores. Nice meeting you. Tara na! Ako si Alana Patricia Laharca. Napakasaya ko nung aking malaman na ako'y mag-aaral sa mataas na paaralan ng bagong silang. Dahil matagal ko na itong pinapangarap. Pangarap ko maging guro kaya't sinipagan ko ang pag-aaral. Dahil dito ay hinangaan ako ng marami. Ngunit ang mata ng mga humanga sa akin, sila rin ang mga matang tinignan ako ng puno ng kutya. Naging guro ko siya sa Filipino noon. Normal ang pakikisalamuha sa isa't isa nang biglang ang mga tingin ay iba na ang kahulugan. Ang pag-uusap ang hindi na tungkol sa paaralan. Ilang buwan naging lihim ang aming relasyon. Hindi inaasahang may makakita sa amin sa labas ng paaralan. At doon na nga, nagsimula ang pagpasok ko sa impyernong dati akala ko daan sa aking mga pangarap.